Kakaibang uri ng sasakyan. Sobrang solid yung loob. Lalo na sa bikes, kala nila mabilis mabasag. Pero ang totoo nun, so natural suspension talaga yung bamboo. Gamitin natin sa pagbabalik tanaw sa kasaysayan. Hindi pangkaraniwang bisikleta ang gawa sa Pilipinas gamit ang materyales na hindi mo inaasahan. Ito po si Paring Ray. Numero 1 lugar na dinadayo ng mga turista sa Maynila. Libutin natin sakay ng bisikleta. Ako naman ang inyong kasangga, JR Langit. Ang Intramuros o Walled City, ito ang numero 1 ang dinaray ng mga turista sa siyudad ng Maynila. Para sa mga nagdanais na magbalik tanaw sa mayamang kasaysayan ng ating bansa, sa Intramuros, makikita ang mga gusali at istrukturang itinayo may ilang siglo na ang nakalilipas. Ang Intramuros ay may lawak na mahigit na 60 hektarya at karamihan sa mga karsada rito ay makikitid na kasya lamang ang uri ng transportasyong gamit noong panahong yun, ang kalesa. Kaya naman, tila wala lang iinam pa kung lilibutin ng Intramuros gamit ang isang bisikleta. Para sa mga naghanap ng kakaibang paraan ng pamamasyal sa loob ng Intramuros, marinang umarkila ng bambay o bisikletang gawa sa kawayan. Ray, pakikwento sa amin kung paano ba nagsimula ang Bambay. So, nag-start yung building ng bike since 2009. So, yung boss namin si Brian McClellan, siya yung nagdala ng science para gumawa ng bamboo bike dito sa Philippines. Then, volunteer siya sa Gawad, Kalinga. So, from doon, kumuha siya ng mga builders, nag-train. Nagsimula ang ideya sa Afrika na dinala naman dito sa Pilipinas. Sa paniniwala ng marami na marupok ang kawayan at hindi maring gamitin sa paggawa ng bisikleta. Pag sinabi mo kasi bamboo, ang akala ng ibang tao, madali ito mabasag. Gano'n ba talaga katibay ang bike na gawa sa bamboo? So, yung may mga different species ng bamboo. So, nasa Philippines yung one of the strongest sa buong mundo. So, yun yung ginagamit namin sa mga bamboo bikes. Then, sobrang solid yung loob. Lalo na sa bikes, kala nila mabilis mabasag. Pero ang totoo nun, kinukuha niya yung flex or nag-flex siya. So, natural suspension talaga yung bamboo. Lingid sa kalaman ng marami, bukod sa tibay ng uri ng kawayan na ginagamit sa paggawa ng bisikleta, may likas din itong katangian upang maging mas komportable ang mga sumasakay rito. Yun, sobrang matibay yung bamboo bike. Mas masarap gamitin lalo na sa trails kasi shock absorber talaga siya na parang full suspension bikes yung gamit natin. Mas magaan siya sa mga normal bikes. Overall, maganda talaga yung performance ng bamboo bikes. Then gusto rin namin ma-showcase yung bamboo bikes na sobrang tibay niya pagdating sa mga ganong terrain. Ang tinawag nilang Bambay ay gawa ng mga Gawad Kalinga Victoria na nagbibigay sa kanila ng hanap buhay. Handmade ang bawat unit ng Bambay, kaya siguradong pulido ang pagkakagawa. Ano-anong parts ng bisikleta ang pwedeng gamitan ng bamboo? Yung mismong frame niya or yung batalya, yung pinaka-bamboo, pwede yung handlebars. Then ngayon, tinatry na namin yung mga fork. Bukod sa nakatutulong ang Bambike sa pagbibigay ng hanap buhay sa mga gumagawa nito, may iba pang benepisyo ang paggamit nito. Hindi mo na kailangan magmina para sa mga steel na bikes. Then less carbon footprints. Very sustainable ang bamboo bikes kasi it takes 3 years lang bago mag-mature ang isang bamboo. Unlike ng mga woods na 50 to 100 years and yung pagmimina na mas masama pa sa environment natin. Maring makabili ng Bambike sa halagang 15,000 hanggang 65,000 pesos. Bahagi ng halagang ito ay napupunta sa komunidad ng gumagawa nito.
part ng profit na napupunta rin sa community, sa feeding program ng mga students, allowance ng school teacher, then lalo na sa mga builders namin. Sa mga nagnanais naman na subukan ng Bambike, maring rentahan ito sa halagang 300 piso kada oras. Kung gusto mo namang sabayan ng guided tour ang iyong pagbibisikleta gamit ang Bambike, pwede rin. So yung sa mga gustong matry yung Bambike Eco Tours, so bukas kami mula Tuesday hanggang Sunday from 9 a.m. to 6 p.m. Pero yung regular hours ng tours namin is 10 a.m. and 3 p.m. So 2.5 hours yung full tour. Then kung gusto naman ng express tour, nag-start siya ng 9 to 5. Tour namin is 1,200 per person for the full tour. Then 600 for express tour. Then meron din kaming bike rentals, 300 per hour. Bisikletang gawa sa kawayan, gawang Pinoy, ginagawang pangregalo sa mga matataas sa tao sa iba't ibang panig ng mundo. Itong bike na ito, niregalo pa kay Obama at sa isang presidente ng isang bansa. Yun yung kay Barack Obama, binigyan siya ng Pinoy ng bamboo bike. Then last week, yung president ng Indonesia. Then this coming week naman, yung president ng France. Then yung Sultan of Brunei, binigyan din before. Prime Minister ng New Zealand. So medyo nakakuha na rin ng attraction sa ibang bansa. Ang bamboo bike o Bambike ay maaaring arkilahin sa Intramuros. Mayroon na ring tinatawag na Bambike Tour na magdadala sa iyo sa iba't ibang lugar sa loob ng makasaysayang lupaing ito sa lungsod ng Maynila. Ray, bakit dito sa Intramuros yung napili na gawin itong Bambike Tour? Gusto namin ma-showcase yung #1 destination dito sa Manila. Gusto namin ipakita yung totoong ganda ng Intramuros nung pinakaunang panahon pa. Sinasabi nilang Manila, wala nang pupuntahan. And then yung Intramuros na pupuntahan lang siya sa mga field trips sa mga bata pa. So ngayon, gusto namin mabigyan ng bagong anggulo yung pagtutour dito sa Intramuros gamit yung mga bamboo bikes. Tuwing summer, patok na patok ang Bambike Tour sa Intramuros. So medyo okay naman yung pagtanggap ng turista dito sa Intramuros kasi medyo unique yung bamboo bike tour. Magpipick up na rin yung tours namin kasi last year medyo nag-start kami ng rainy season na. So yun yung difficult time para sa eco tours. Then ngayon, marami ng reservations hanggang summer. Tapos mostly mga foreigners and students. Ganyan. So mostly mga Filipinos din kasi dahil nga sa bamboo bike, yun, parang nagkaroon ulit sila ng interest para bumalik sa Intramuros. Para makapag-bike din, para makita rin nila yung napuntahan nila nung bata pa sila. Ray, saan mo kami pwedeng mamaya iikot dito sa Intramuros? So pupunta tayo sa Puerto Real, papakita ko sa inyo yung old shoreline ng Manila Bay, sa Baluarte de Dilao, yung 14 original Spanish cannons, sa Plaza Roma, andun yung Manila Cathedral din, sa Fort Santiago. Wala na natin. Tara! Samahan nyo kaming libutin ang ilan sa mga lugar dito sa Intramuros gamit ang Bambike. Tara! Our first stop ay ang Puerto Real, kung saan makikita ang Royal Gate at ang old shoreline ng Manila Bay. Ang Puerto Real ay tinayo taong 1663 at ginamit ng Gobernador General para sa mga opisyal na pagdiriwang. Nasira ito noong sakupin ng mga taga-Inglaterra ang Maynila ng taong 1762. Nandito tayo ngayon sa Baluarte de Dilao, kung saan naitayo ito noong 1592. Pinalawak ito noong taong 1662 bilang panangga sa mga pirata mula sa China. Nasira rin ito sa pananakop ng mga taga-Inglaterra noong 1762 at noong ikalawang digmaang pangdaigdig. Isinakatuparan ang pag-aayos nito noong 1984. Ito na ngayon yung ating third destination, ang Plaza Roma. Tinatawag nila itong main plaza noong Spanish time.
Dati itong tinawag na Plaza Mayor at noong 1901 ay ipinangalan sa Pangulo ng Estados Unidos ng panahon iyon na si William McKinley. Taong 1961, binagong muli ang pangalan nito bilang pagkilala sa mga kardinal sa Roma matapos maging kauna-unahang Pilipinong kardinal si Rufino Santos. Matatagpuan sa Plaza Roma ang monumento ni Carlos IV ng Espanya na tinayo noong 1824 bilang pasasalamat sa pagdala ng bakuna laban sa smallpox sa ating bansa. Pinalitan ang estatwang ito ng monumento ng tatlong paring martir, ang Gumburza, noong dekada 60, subalit ibinilik din taong 1981. Tulad ng kasabihan, huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Ang pagbabalik tanaw sa ating nakaraan ay mainam na paraan upang ating maunawaan ang ating kasalukuyan. Ating tangkilikin ang sariling atin para na rin sa ikaunlad ng ating sariling bayan. Sana po naibigyan ninyo isa pang espesyal na pagtatanghala ng aming plangtulan na kapag hindi ng kakaibang aral at leksyon sa buhay. Hanggang sa muli sa alam pa rin po ni Race ng Langit, ino po si Paring Ray. Ako naman si JR Langit. Laging tandaan, Sa lumang laban! kasangga mo ang langit.